Magandang gabi mga kabarangay. Malaki pong balita ngayong araw ay yung pagkakatanggal ng mga Duterte's men o Duterte's loyalist sa loob ng PDP Laban na siyang partido po ng ating Pangulo. Partikular po, tinanggal dito yung Vice Chairman si Secretary Cosi, yung Deputy Secretary na si Attorney Melvin Matibag at yung isang chairman ng membership committee. Well, ano po ang implication nito? Ibig po sabihin yan, ang partido PDP Laban, insofar as the National Executive Committee is concerned, and we think this is the governing the administrative the administration governing body of the party is more loyal to Coco Pimentel, who sides with Senator Pacquiao, than to the President Rodrigo Duterte, who is the chairman of the party. Bakit po nasabi natin yan? Sapagkat katunayan na tinanggal itong mga loyalist ni Duterte sa partido ng nabanggit na National Executive Committee. So, ibig po sabihin yan, ang kanilang loyalty nasa kay Coco Pimentel or kay Manny Pacquiao as the acting president. At yan naman po ay natural lamang. Bakit po? Sapagkat ang PDP Laban, ito po ay tinatag ng namayapang si Nini Pimentel na tatay ni Senator Coco Pimentel. So yung mga original dyan na mga tao sa partido ay talagang mga Pimentel loyalist na ngayon ay nire-representa yan ni Senator Coco Pimentel. Samantalang si President Rodrigo Duterte, kung atin pong matatandaan, ito ay guest candidate lamang ng PDP Laban sapagkat hindi naman ito originally PDP Laban ang partido ni President Duterte. He was only adopted as the presidential candidate in 2016 by the PDP Laban. At sapagkat siya po ang nanalong Pangulo, the chairmanship was automatically given to him. Pero ngayon na nagkaroon ng hidwaan itong si Senator Pacquiao at si President Duterte, mukhang ang PDP Laban ay nahahati na rin o it is divided between the two factions among Duterte loyalists and Pacquiao or Pimentel loyalist. Sa atin pong pagtaya dito, itong mga nasa higher hierarchy constituting the National Executive Committee, ito po yung mga urig at ito po yung mga Pimentel loyalist. Pero at the ground, yung mga ordinary members, we believe the majority of them constituting as the National Assembly
which is the highest governing body anyway, ay loyalista po kay Pangulong Duterte. Ito po yung ating pagtaya dito. So in other words, yung pagkatanggal sa mga Duterte loyalist in the high hierarchy of the party, hindi po ito masasabi nating alarming. Although to a certain degree, makikita na mayroong division sa partido ng PDP Laban. Sapagkat with what happened after the General Assembly this coming July 17, sa tingin po natin may split na itong PDP Laban dahil itong grupo ni Coco Pimentel hindi sila papayag na hindi gawing standard bearer ng PDP Laban si Senator Pacquiao. Yan po ang mangyayari dyan. But definitely, itong mga Duterte loyalist, posibleng dalhin pa rin nila ang PDP Laban. So, lalabasan PDP Laban Duterte Wing. Yung isa naman, PDP Laban Pimentel Pacquiao Wing. So, inevitable yung pagkakahati ng PDP Laban as a political party. At kung si Inday naman, Sara, ang magiging standard bearer, itong PDP Laban Duterte Wing ay hindi na ito masyadong, or maybe nominally, mag-aapilit ito sa hugpong ng pagbabago, which is the original party ni Inday Sara. So, talagang matatabunan ang PDP Laban na kung mahati man ito o hindi, assuming ang PDP Laban susuporta pa rin kay Duterte, ang dadalhin partido nito ay hugpong. Ang mangyayari dyan, alyansa na lamang ang PDP Laban, which we believe PDP Laban will not also allow. Kasi ang tingin nila, major party na sila. So why should enter into a coalition with hugpong ng pagbabago? Ang sasabihin nila dyan, ay di si Sara ang sumapi sa PDP Laban, which we believe Sara will not do also. So, inevitably, ang mangyayari po dyan, talagang PDP Laban, Pimentel Wing, with Manny Pacquiao as the standard bearer. At baka si Pimentel na rin ang Vice President, kung sakali. At ito namang hugpong ng pagbabago, mukha pong talagang tuloy na ito si Sara, sapagkat nagbigay na ito ng go signal sa kanyang pagtakbo. Although wala pang sinasabing final na yung decision na yun, still she is in the consultation process. But we believe that at the end of the day, tatakbo po si Sara. Ngayon, ang question po dito, assuming na ang PDP Laban ay mahati po between Duterte loyalist and Pimentel Pacquiao loyalist,
Ang tanong, makakaapekto ba ito negatively sa kandidatura ni Sara Duterte? Ang paniniwala po natin, hindi. Bakit po? Sapagkat una, ang matitira kay Pacquiao from PDP Laban ay itong mga higher hierarchy. But as we have said, at the ground, majority of them will be supporting President Duterte. Tatakbo si Inday Sara, they will support Inday Sara. So, people from the PDP Laban, sabihin na po natin 70-30 or 80-20 in favor of President Duterte. They will rally behind. About 70 to 80% of the PDP Laban members from the ground will be supporting President Duterte with Inday Sara as the standard bearer of the hugpong ng pagbabago. So, yan po ang ating paniniwala. And this theory is supported by the fact that in the first place, ang botante sa Pilipinas ay hindi party-oriented. Rather, they are personalistic. What does it mean? Hindi ang mga botante ay hindi bumoboto because of the party affiliation. They voted because they like personally the candidate whom they vote, regardless of his party affiliation. Yan po ang political landscape sa ating bansa. The voters are more personally oriented than being a partisan. Hindi nila ibinuboto ang kandidato sapagkat ito ay kasapi sa isang partido. Rather, binuboto nila based on their individual choice of the candidates. Gusto nila ang character or because they have personal affiliation with the candidate. Kaya nila ibinoboto ito. Regardless of the party affiliation of that candidate. So, given that proposition, yung pagkakahati ng PDP Laban will not affect, is not a determinative factor for the winning of Sara Duterte as a standard bearer of the Duterte factions. Kaya wala pong bearing yan. On the contrary, that would be a negative, it will have a negative implication para sa grupo ng PDP Laban Pimentel Pacquiao Wing. Bakit po? Sapagkat ang ibig lamang sabihin yan, itong sila grupo ni Coco Pimentel of the PDP Laban who will be supporting Pacquiao. Gayong alam naman natin na personally, Pacquiao has no capability mentally to manage the country as president. Ang ibig po lamang sabihin yan,
Itong si Coco Pimentel at ang grupo niya is not after the interest of our country. Rather, it means that they are after their own personal interest. Bakit po? Sapagkat kapag assuming na maipanalo nila si Pacquiao, na wala namang kakayahan na mamuno, mamaniubrahin lang nila ito. They will be manipulating Pacquiao to their own personal advantage. Paiikutin lang po nila si Pacquiao kung mananalong presidente. Sila ang magpapaikot dito. Ang tinitingnan po nila yung kanilang personal interest or party interest. Parang sindikato ito ng partido kung sakaling makakalusot. And they are hoping na makakalusot because of money, personal money ni Pacquiao na ibubuhos nila sa eleksyon on the belief na mabibili nila ang boto ng mga Pilipino. Yan po ang tanging pinagbabasihan nila Coco Pimentel. Sapagkat kung ang interest ng sambayan ng Pilipino ang talagang ipinaglalaban ng grupo ni Coco Pimentel at ni Manny Pacquiao, hindi po nila isusulong, hindi nila ipagpipilitan na gawing Pangulo, standard bearer nila si Pacquiao, sapagkat alam naman po natin that he is not academically qualified. He is not mentally qualified. And even by motive or intent, wala pong pagmamalasakit na makikita natin dito sa katauhan ni Manny Pacquiao. Bakit po nasabi natin yan? Sapagkat alam naman niya ang kanyang kapasidad. Hindi niya kayang patakbuhin ang bansang ito. Sapagkat kulang yung kanyang kakayahan. Pero ipinagpipilitan niya ang kanyang sarili. So anong ibig po sabihin niyan? Talaga pong personal na interest lamang ang kanyang hinahabol na maging presidente siya, regardless of whether he could perform well for the Filipino people. Sapagkat kung tunay na nagmamalasakit po si Manny Pacquiao sa sambayan ng Pilipino, katulad ng gusto niyang palabasin, edi sana po susuportahan na lamang niya ang kandidatura ni Sara, na kilala naman niyang mas higit na kwalipikado kaysa kanyang sarili. Dapat isakripisyo niya ang kanyang personal na ambisyon para sa kagalingan ng sambayanang Pilipino. Yan po ang nararapat. Kaya po, hindi po dapat na pagkatiwalaan ng sambayan ng Pilipino ito pong si Manny Pacquiao. Wala pong kakayahan. As a president, you will represent the Philippines in the international community. Kailangan po mayroong kakayahan na to deal with these different leaders of the world. Una po yan. Pangalawa, alam po natin maraming pasaway. Illegal drugs, corruption,
Nandyan po ang local terrorisms, communist, CPP, NPA. Kapag hindi ka po dito matalino, hindi po buo ang loob mo. Sa pagiging buo ang loob, sabihin natin buo ang loob ni Pacquiao. Pero ito ay si Pacquiao nagkukunwari pa itong pastor na hindi baga nagiging makadiyos. Ang Pangulo, the kind of president that we want is the kind of person President Duterte is. Napatunayan po natin ito in his more than 5 years in office as president. The majority of the Filipino people are satisfied with the way he managed the country simply because he has the mind and heart to do it. Magaling, matalino, at may puso para sa mga Pilipino. Kaya naggagampanan niya ng magaling ang kanyang trabaho given these trying moments of our history. Kung iba pong presidente, hindi po kakayanin. Bakit nais natin si Inday Sara? Sapagkat ang lagi po natin sinasabi, Inday Sara has with her the characteristics of her father, and even more due to the vigor of youth. Bata po si Inday Sara. Sa makatwid, yung kanyang talino at yung kanyang pagiging pagkakaroon ng pusong mahirap, maka-Pilipino, at dagdag po ang kanyang kalakasan, dala ng kabataan, mas mahihigitan pa po ni Inday Sara ang performance ng kanyang ama. Kailangan lamang po suportahan ng sambayan ng Pilipino. Ito po ang dahilan kung bakit marami nagtutulak kay Inday Sara bilang Pangulo o bilang kandidato sa pagkapangulo. Kung ikukumpara po natin kay Lacson as president, kay Robredo, kay Crispo, kay Cayetano, kay Isko Moreno, na sinasabi lang patatakbuhin, wala po sa kalingkingan ang mga ito sa kakayahan ni Inday Sara. Ito po yung ating honest evaluation of all these aspiring presidentiable. Kaya po isinusulong natin lalo na po kay Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao po ay kahilira lamang po ni Trillanes, ni Robredo sa takbo ng utak. Pero mas lis pa nga sapagkat ito nga ay hindi nakapag-aral. So, pero sa takbo ng utak, hindi naman nalalayo si Manny sa kanila. At itong mga ito po ay they could not bring the necessary changes for this country. More so, they could not continue the legacy of President Duterte. Even Marcos, pinakamagaling na sa lahat na to, next to Sara is Bongbong Marcos. But even Marcos, we believe, could not equate
Sarah to continue the legacy of her father. So ito po yung ating paulit-ulit na sinasabi. Kaya kung babalikan po natin yung sinasabi ng yung pagkakahati ng PDP Laban, na siyang pinakamalaking balita sa araw na ito. Inuulit po natin, hindi po alarming yan. Hindi po alarming. It cannot negatively affect the candidacy of Sara Duterte. Even then, titingnan po natin ngayong July 17, sapagkat kung mananalo ang faksyon ni Duterte to the effect that it would be Pacquiao who would be expelled, then lalo na po na makikita natin na ang PDP Laban is as a party is really after the good of this country. Yan po ang magiging outcome, sapagkat kahit saang tingnan po ng anggulo, yung sinasabi ni Coco Pimentel that Pacquiao is the president we need, niluloko ni Pimentel, ni Coco, ang sambayan ng Pilipino. Iniinsulto po niya ang intellectuality, yung intellectual capacity ng Pinoy. Sasabihin niya, Pacquiao is the president we need. Why? It should be Pacquiao. What character of Pacquiao na sinasabi niya na kakailanganin natin bilang Pangulo? Ang nakikita po natin dito sa sinasabi ni Coco Pimentel, yung pera lang ni Pacquiao na gagastusin sa eleksyon. At siyempre ang disposal niya. Sa totoo po, manalo si Pacquiao, panalo si Coco Pimentel dito. Bakit? Sa disposal pa lang ng campaign fund, malaki na po ang papel dyan ni Coco. Kikita na po si Coco at ang kanyang mga kasama sa National Executive Committee ng PDP Laban. Kikita na po sila. Magbubuhos si Manny ng pera, siguradong ibibigay niya sa National Executive yan for disposal to manage the campaign. Kasi hindi naman yung kakayanin ni Manny na siya personally ang mag-handle ng campaign niya. It will be definitely for the National Executive Committee of the PDP Laban to dispose of the campaign fund. So, sa gastusan pa lang doon, kikita na sila. Kung hindi man mananalong Pangulo, at least kumita na sila from the campaign fund. Kung si Inday Sara ang gagawing standard bearer ng PDP Laban, kahit 5 hindi sila kikita. Una, wala namang pera na ganong kalaki para gastusin si Inday Sara. Pangalawa, Inday Sara has her own party to manage her campaign fund. Ang mangyayari na lang yan, yung mga member ng coalitions, kung meron silang mga kanilang mga party fund, yun ang gagamitin nila for their own party campaign, supporting Sara and their own candidate at the local levels, at saka yung mga senatorial bids nila. Kasi siyempre, kung yan po ay coalition, bawat parte, mag-ano yan na meron kaming 2 senador, at least, out of the 12 senatorials, senatoriable,
So, maglalagay yan. So, walang perang kikitain ang National Executive Committee ng PDP Laban. Samantalang kung si Pacquiao ang kanilang gagawing standard bearer, so definitely magbubuhos ng malaki si Pacquiao ng pera, campaign fund. Yun lang naman ang kanyang panlaban. At ibibigay niya yan sa National Executive Committee of the PDP Laban. So, under Coco Pimentel. So, si Coco, yayaman. Hindi man manalo si Pacquiao, yayaman. E di lalo na kung manalo. So, yan po yung pagtataya natin sa mga kaganapan. Pansamantala po, wakasan natin ang ating talakayan at inaanyayahan po natin bilang suporta ang ating mga tagapakinig na i-subscribe po ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, magandang gabi at maraming salamat.